Magandang umaga po. Welcome po sa ating press briefing with Indigenous People leaders and to introduce our guest, Karasab PCOO Undersecretary Lorraine Badoy. Good morning, ma'am. Hi, good morning, Malacanang Press Corps. Good morning to all our guests. First of all, thank you so much for all the members of the Malacanang Press Corps who did come here. Heartfelt thanks, talaga. I appreciate it. So anyway, very short word. Early last year, the President found out that 60 to 90%, fully 60 to 90% of NPAs were IPs. And this alarmed him because what this meant was that this vulnerable sector had become the recruitment ground of the terrorist group, the CPP-NPA. And indeed, the stories that have come out about how this sector was being exploited and manipulated is nothing short of diabolic. Where not even the IP children were spared and were trained in salugpungan schools to be child warriors and to be killing machines, even at a very tender age of 8 years old. And we have one of them here who can tell that story. Tribal leaders who refused to obey the CPP, NPA, NDF were murdered and then systematically replaced with non-IP leaders. It was in this context that our guests today, our honored guests today, decided to go on a speaking tour in the US to break their silence and unmask the lies being spread about them by the terrorist CPP, NPA, NDF, and their fronts, and their legal fronts, for the express reason of raising funds for the terrorist activities in this country, in our country. Okay, ladies and gentlemen, without any further ado, mga kababayan ko, it is an honor, personal honor for me to introduce to you my personal heroes and my heroines, our indigenous brothers and sisters, by Christine Banugan of the Mandaya tribe of Caraga, Davao Oriental, Datu Nestor Apas of the Langilan Manobo tribe of Davao del Norte, Datu Ramon Bayaan of the Obo Manobo tribe of North Cotabato, Datu Awing Apuga of the Ata Manobo tribe in Talaingod, Davao del Norte, Bayi Magdalena Ilagan of the Mamanwa Manobo tribe of Agusan del Sur, Bayi Chari Balinan of the Ata tribe in Davao City, and Datu Jake Lanes of the Mandaya Manobo tribe of in Moncayo, Compostela Valley, and Dato Joel Dahusay of the Matig Talomo Manobo tribe of Talaingod, Davao del Norte. Okay. Dato Jake. Magandang umaga po at marami pong salamat sa lahat. Nandito po kami upang ipahayag po sa inyo ang katatapos lang po na ginawa namin na US tour. Tinawag po namin itong Breaking the Silence and Telling the Truth. Ito po ay narrative ng aming assertions as indigenous people. At ang aming pagiging biktima o tinatawag naming deception at saka ang aming continuing assertion sa ngayon. Gusto lang po naming i-clarify yung mga issues na sinasabi na ang mga the government is attacking the communities and the schools of the indigenous people. Una po, gusto namin i-clarify na meron na pong batas ang ating bansa recognizing the four bundle of rights ng mga indigenous people. Ito yung Indigenous Peoples Rights Act or RA 8371. Pinasa po ito ng batas na noong 1997. 10 years siya advance sa declaration ng promulgation ng United Nations doon sa United Nations Declaration of the Rights of Indigenous People. Gumawa po kami ng biyahe dahil gusto namin i-clarify. In 2015 po nagkaroon po ng tour. Ang mga aktivista na hawak ng Communist Party na Alsa Lumad, Lakbay Lumad USA in 2015. Gusto po namin itong i-clarify. Una, yung term po na lumad. Una, yung lumad po ay hindi po siya tribo. Hindi po kami mga lumad.
Ang lumad can also be connote na Cebuano ka na taga Cebu, di lumad ka na taga Cebu. It can also be used by Bulanons na lumad sila for Bohol. Actually, gusto nilang bitbitin namin yung pangalan na lumad dahil po merong dalawang underground organization under sa Communist Party of the Philippines affecting the IP sector. Ito yung Cordillera People's Democratic Front sa Northern Luzon at Revolutionaryong Organisadong Lumad o ROL sa Mindanao. Ayaw po naming tawagin kami na lumad at ayaw naming mapasama sa tinatawag nila na Revolutionaryong Organisadong Lumad. Dahil po ang mga katutubo po ng Pilipinas, lalo na sa Mindanao, meron na pong batas, no, na pinaglalaban namin. Hindi lang ito basta-basta binigay ng gobyerno, ipinaglalaban po namin ito. At sabi nga ng isang leader namin, during sa debate sa Senado, however imperfect yung batas, kung ikumpara siya sa damit, kahit marami siyang butas, susuotin ng leader at tatahiin na lang namin. Ibig sabihin, wala namang perfect na batas. Pero at least, meron ng matatawag na peace covenant ang IP communities with the government para i-resolve yung historical injustice na matagal na panahon na ang mga dating administrasyon at pamahalaan ng gobyerno ng Pilipinas ay hindi kinikilala ang karapatan ng mga indigenous people. Noong 1997 po nagkaroon na ng pagkikilala. Ano yung 4 bundles of right? Kinilala po ng pamahalaan ang aming karapatan sa ancestral domain o aming mga teritoryo. Pangalawa, self-governance and empowerment. Pangatlo, cultural integrity. Pang-apat, social justice and human rights. Kaya po, sinasabi namin, mali po ang paratang na ang gobyerno ay aatakihin ang mga pamayanan ng katutubo. No? Walang rason ang gobyerno para gawin yon. In fact, kami po ay nagsasaad, hindi ito popular na narrative. At hindi ngayon lang ata ninyo narinig dahil halos taon-taon merong manilakbayan na ginagawa yung mga organisadong lumad galing sa Mindanao na binibitbit dito sa Manila, lalo na sa UP. Ang sinasabi nila, the government is attacking the IP communities and IP schools. Gusto namin yung klaruhin. Una, tingnan po natin para malaman natin ang katotohanan. Sino yung may motibo? No? Ano ang motibo ng gobyerno para atikihin kami? Samantalang nagre-recognize na siya ng aming mga karapatan. Samantalang yung Communist Party of the Philippines, kino-convert nila ang teritoryo namin into guerrilla bases. Ito yung ginagawa nilang guerrilla bases at kaya nga sinabi ni Ma'am kanina na almost 60 to 70% ng mga membro ng NPA ay galing sa tribo. Dahil nire-recruit nila ang aming mga kabataan sa yung sinasabi nilang child warrior, maging child warrior ng New People's Army. Ang biyahe din namin sa US ay tinatawag namin narrative of deception. Tama po, nagkamali yung mga elders namin noon. Akala nila kasama nila at tutulong sa pakikipaglaban yung sinasabing mga New People's Army, no? Sa mga pamayanan ng katutubo na dipinsahan yung tinatawag naming Yutang Kabilin o ancestral domains. Ngayon lang namin na-realize na una, sinusuplant nila, dahan-dahan nilang pinapalitan ang aming mga traditional leaders. At yung mga nag-oppose, pinapatay po nila. 2 years ago, nagsubmit na po kami ng listahan sa Commission on Human Rights, sa National Commission on Indigenous People, at sa Office of the President. Listahan ng mga leader at mga miyembro ng iba't ibang pamayanang katutubo na pinatay ng NPA. Kasama na dito ang naging mayor ng mga katutubo, Mayor Labi Mampatila ng Esperanza na pinatay sa simbahan sa Butuan, Mayor ng Talaingod, Mayor Jose Libayaw na pinatay during consultation sa isang EDB project doon sa Talaingod, Mayor Dario Otasa na kanilang kinuha sa bahay doon sa Butuan at pinatay kasama ang anak. Ito po yung mga karanasan
no, totoong karanasan ng mga katutubo. Ang sinasabi namin, ito yung may motibo para atakihin ang aming mga pamayanan. Tungkol naman po sa pag-atake, itong sinasabi nilang mga paaralan. Ang paaralan po na ginagamit nila doon sa Mindanao, merong 5 regional party committee under sa Mindanao Commission. Ito yung organization ng New People's Army. Sa bawat region po, meron silang ino-organize na paaralan. Sa lugpungan po sa Region 11, sa Region 12, Clans, TRIPS at Alcadeb sa Region 13, MISFI sa Region 10. Ito yung mga regional na mga schools na ino-organize nila na ang magpapatunay po, nandito ngayon si Bai Magdalena, estudyante po siya ng TRIPS, pero at the same time, ni-recruit ng NPA sa edad na 12 years old. Nandito din po si Awing Apuga. Si Awing Apuga po, ang papa niya ang chairman ng Salugpungan Tatano Igkanugon. Ito po ay organization. Una, ang Salugpungan po ay traditional practice ng tribo to defend, unity to defend the ancestral domain. Kinonvert po nilang organization under sa bayan. Ginawa nila itong IP organization, pinapasali sa mga rally-rally, at ang pangatlo po, kinonvert nila into school. Pero meron pong separate board of trustees na kontrolado ng mga legal organizations. No, nagkaroon po ng 72 application sa mga paaralan sa buong Region 11 at 55 po nito ang sinuspende ngayon ng DepEd. Samantalang 5 po nito ay pinasara mismo ng community. Bakit po? Dahil po magpapatunay sila Awing na sila yung nagtuturo, dumaan siya as teacher at estudyante ng salugpungan. At hindi po sila compliant sa requirement ng DepEd. Wala din pong free and prior informed consent na dapat sila pumasok at magtayo ng paaralan sa mga pamayanan ng katutubo as provided sa batas ng IPRA. No? Marami silang violation, pero ang pinaka-violation po nila ay ang mga laman ng curriculum, no, ng kanilang tinuturo na nagtuturo para gawing radikal o i-brainwash ang mga pag-iisip ng mga kabataang katutubo. Ito po ang laman ng aming breaking the silence and telling the truth, no? Pagsasabi ng totoong narrative, ano yung naranasan talaga ng mga pamayanang katutubo, lalo na sa Mindanao. Kami po ay umaasa na mabigyan din kami ninyo ng tulong para maisulat at isiwalat, no, ang katotohanan, no, sa pamamagitan po ng inyong mga pamahayagan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Datu Jake. Pia, Daniel, do you have a question? Okay. Sir, doon sa naging pagtungo nyo sa US, ano ba yung naging purpose natin doon? Saka, na-meet po ba natin yung mission natin doon sa Estados Unidos? Ang primary po na layunin ng pagpunta doon, 2 years before po, nag-submit na kami noong 17 major atrocities committed by the communist terrorist group against the indigenous people. Sinabmit po natin dito sa Commission on Human Rights, sinabmit natin sa NCIP, sinabmit natin sa Office of the President at sa iba pa pong ahensya. The same document po, sinabmit natin sa UN, Permanent Forum on Indigenous Issues at sa UN Commission on Human Rights. The same document din po na ibigay natin sa representative ng isang representative ng Congress. Actually, 3 yung personal na nabigyan namin noong file, noong 17 atrocities. Si Representative Cox, Representative Scott at Chabot, no, ng House of Representatives ng United States, pati si Representative Spears, no, ng California. So nabigyan po namin sila na i-report namin pati doon sa representative ng State Department na yung yung sitwasyon din po na iikot namin sa 5 estado, mga PhilAm communities, para po ipaalam sa kanila
yung sitwasyon dahil po nanggagaling po sa kanila ang maraming donation. Maraming salamat po, Dato' J. May question po si Daniel Manalastas of PTV. Daniel.